Sabi na nga niya, jealous boyfriend ito. Kung pakakainin mo ako, susubuan mo ako ngayon. Hindi na ako magsiselos kay Ashmon dahil sa pagkahawak niya sa kamay ng girlfriend ko kanina. Saad pa nito. Napangiti na lamang siyang muli dahil sa sinabi nito. Madam Bora, 3 beses na kumatok si Mabel sa labas ng opisina ng bading na photographer. Pagkatapos ay pinihit niya ang doorknob. Nang makapasok siya, ay nakita naman niya ang bading na nakaupo sa harap ng mesa nito. Habang may kausap ito sa telepono, suminyas ito sa kanya na lumapit siya rito. Yun naman ang kanyang ginawa. Okay, but I need the film right away. Oo naman kasi may shoot ako mamayang hapon. Yeah, ikaw na mismo ang magdala rito. Okay siya. Sige, bye, moi. Anito sa kausap. Sa kabilang linya pagkatapos ay pinatay na ang tawag. Inilapag nito sa mesa ang hawak na cellphone at tinapunan ng tingin si Mabel. Ngumiti naman siya sa bading. Hello po, bati niya rito. Noong nakaraan pa niya nakilala ang bading na ito. Pero ngayon niya lamang ito nalapitan at makakausap. Ayon kay Mimi, matalik na makaibigan daw ito ng mami ni Hunter. Ganun na rin ni na Ashmon at ng kanyang nobyo. And you are? Nakataas ang isang kilay na tanong nito sa kanya. Ako nga po pala si Mabel. Ako po ang... Mabel? Biglang nanlaki ang mga mata nito at napaangat pa ang likuran mula sa upuan. You are Hunter's wife, right? Napatayo na rin ito sa pwesto nito at nagmamadaling umikot sa mesa nito. Oh my God, tama nga ang kwento sa akin ni Josephine. Walang paalam na niyakap nito ng mahigpit si Mabel. Gulat man dahil sa ginawa ng bading net sa kanya, napangiti na lamang din siya rito. Maya-maya'y pinakawalan siya nito at hinalikan sa magkabilang pisngi niya. You're so beautiful, Iha. Thank you po, anya at pilit pa rin ngumingiti rito. Sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang galing talaga pumili ni Hunter. Oh, I thought Josephine was joking when she told me that Hunter was already married. Anito, and I saw you before in the canteen, right? Ikaw ang kasama ni Mimi? Tumango siya rito. Opo, first day ko po yun dito. Banayad na nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Habang hindi pa rin naglalaho ang ngiti sa mga labi. Come, have a seat first, Iha. Hinuwakan pa nito ang kanyang kamay at iginaya pa upo sa silyang naroon sa gilid ng mesa nito. Nasa Coron, Palawan kasi ako this past few days kaya hindi tayo nagkikita rito sa office. Kababalik ko lang kahapon. And ayun nga, while I was in Coron, kausap ko ang mami ni Hunter. And naikwento nga niya sa akin about you and Hunter. And I was so excited to meet you. Masiglang pagkukwento pa nito sa kanya nang bumalik na rin ito sa pwesto nito. Kung alam ko lang na ikaw palang asawa ni Hunter, sana nilapitan agad kita the day I saw you in the canteen. Thank you po, Madam Bora. You're so beautiful, Iha. At ang gaan-gaan agad ng loob ko sa'yo. Anito na hindi pa rin magawang ilayo ang paningin sa kanya. Maybe because pareho tayong maganda. Dagdag pa nito at tumawa ng bahagya. Inayos din nito ang scarf na kulay pink na nasa liig nito. Natawa na rin siya dahil sa sinabi nito. Sa totoo lang, nung una ay akala niya masungit to. Malimit na kasi siyang maka-encounter ng masungit na bading. Kaya yun din ang impression niya rito na makita niya ito sa kantin nung nakaraan. Pero ngayon ay natutuwa siyang malaman na mabait pala ito at mukhang gusto siya para kay Hunter. Mukhang magkakasundo silang dalawa at kagaya niya ay magaan din kaagad ang loob niya rito. Salamat po ulit, saad niya. Pinabibigay po pala ni Sir Hunter tong team na napili niya para sa photoshoot nyo. Iniabot niya rito ang hawak-hawak na folder. Biglang nagsalubong ang kilay nito na marinig ang pagtawag niya ng sir sa kanyang nobyo. Why are you calling your husband that way? Nagtatakang tanong nito. And wait, hindi ko pa nababalita na sinabi na ni Hunter dito sa office ang tungkol sa inyong dalawa. Mabilis pang dagdag nito. Anyway, okay lang naman yun. Maybe Hunter wants to make it private na muna so you can have your privacy. Pero sana wag na niyang patagalin pa. He needs to announce your real status. I mean, maraming umaaligid na girl sa asawa mo. Baka mag-expect pa rin silang single pa rin ang Hunter mo. And I know, marami ring nagkakagusto sa'yo because you are beautiful, Iha. Anito pa sa kanya, hindi na niya nagawang makapagsalita
dahil ito ang may maraming tanong sa kanya. Isang tanong, isang sagot lang ang isang ginagawa niya. Hanggang sa hindi na niya namalayan na halos may 20 minutes na pala siyang naroon sa opisina ng bading. Nawili na tuloy siyang kausap ito at sa maikling oras na yon na usapan nila, para pakiramdam niya close na silang dalawa. Magaan nga talagang kausap ang bading. And now, you need to call me Mimi Bora. Muling saad nito sa kanya, kasi I like you. I like you very much for our hunter honey. Muli siyang napangiti ng malapad. Okay po, Mimi Bora. Perfect! Tila kinikilig pang saad nito at nakipag-appear sa kanya. Paano po? Babalik na po ako sa office ko. Baka hinahanap na ako ng boss ko. Anya at tumayo na rin siya sa kanyang pwesto. Tumayo na rin sa pwesto nito ang bading at muling lumapit sa kanya. Hinalikan na naman siya nito sa magkabilang pisngi. See you around, sweetheart, anito. Isang matamis na ngiti lamang ay binigay niya rito at naglakad na rin palabas ng silid na iyon. Jubel, bakit? May problema ba? Tanong niya sa kaibigan nang makalapit na siya sa mesa nito. Makapangalumbaba kasi ang dalaga at mukhang wala sa mood. Nakasalubong ang mga kilay. Mabilis itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga pagkuway umayos sa pagkakaupo nito. Naiinis lang ako, bes. Saad nito sa kanya. Ha? Bakit? May pag-aalala pang tanong niya rito. Paano kasi? Yung bagong model na kinuha ni Mimi, ang arte-arte. Akala mo kung sino maganda. Mabilis na nagsalubong ang kanyang kilay dahil sa sinabi nito, bagong model na kinuha ni Mimi? Hindi ba si Jess lang naman ang bagong model nila ngayon? Bakit? May nangyari bang hindi maganda? Usisang tanong niya. Paano naman kasi ang arte-arte? Tinanong namin kanina kung anong gusto niyang drinks. Ang sabi niya, anything daw. Tapos, nang binigyan na ni Risa ng fresh juice, hindi raw siya umiinom noon. Nang binigyan ng strawberry juice, may allergy daw siya. Tapos binasag ang baso. Ayun, nagalit si Sir Hunter sa amin. Laglag ang balikat at naiinis na pagkukwento ni Jubel sa kanya. Mas lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa nalaman niyang ginawa ni Chess sa mga kaibigan niya. Teka, bakit naman yung gagawin ni Chess? Ang pagkakaalam niya at ang pagkakakilala niya sa ugali ng kanyang kaibigan ay mabait ito. Sa loob ng ilang buwan na nagtatrabaho siya rito, ni hindi niya man lamang ito nakitaan ng pangit na ugali. Kaya nga, nagkasundo silang dalawa. Yun ay dahil mabait ito. Totoo bang sinabi mo, Bel? Paniguradong tanong niya sa kaibigan. Ayan si Risa, tanongin mo, Bes, para maniwala ka, anong Jubel, nang makitang paparating na nga si Risa. Nabubwese talaga ako sa Jess na yon. Akala mo kung sino? Alboroto ring saad agad ni Risa nang makaupito sa pwesto nito. Sa totoo nga lang, binasag ni Jess ang baso ng juice na binigay mo sa kanya kanina. Tanong niya rito. Kung hindi ko lang pinigilan ang sarili ko kanina, malamang na sinabunutan ko ang babaeng yun. Salip ay saan nito. Porkit model siya, may gana na siyang laitin ako. Ha? Pwes, mukha niya lang ang maganda. Ang pangit-pangit ng ugali niya. Kaya hindi siya kinukuhang model dito sa Pilipinas dahil kasi ang gaspang ng ugali niya. Ngayong napunta lang siya sa abroad, ang laki-laki na ng ulo niya. Nakakaimbir ng ang araw na ito, litanya pa nito. Napabuntong hinanga na lamang siya ng malalim dahil sa mga narinig niyang sinabi ni Jubel at Risa. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Chess ang mga ginawa at sinabi nito kanina sa dalawa nilang kaibigan. Medyo nadismaya siya sa mga nalaman niya ngayon. Maya-maya nagpaalam siya sa mga ito at naglakad na upang tunguhin ang kanyang opisina. Pagkapasok niya roon ay nakita naman niya na nasa loob ng opisina ni Hunter si Jess. Nakaupo ito sa single couch na naroon sa tabi ng upuan ng kanyang nobyo. Tila seryoso ang pinag-usapan ng dalawa. Umupo siya sa kanyang swivel chair nang hindi man lang inaalis ang paningin sa dalawa. Hanggang maya-maya ay nakita niyang sumilay ang malapad ng ngiti sa labi ni Jess habang titig na titig ito kay Hunter. Ewan, pero nakaramdam siya ng labis na selo sa kanyang puso sa mga sandaling yun. Tumayo si Jess sa pwesto nito at naglakad paikot sa mesa ni Hunter. Umupo ito sa gilid ng mesa. Mukhang sinadya pa nitong iangat ang laylayan ng maiksi nitong palda habang nakatitig pa rin sa kanyang nobyo. Kitang-kita niya ang pagpapakawala ni Hunter ng malalim na buntong hininga at pag-iwas ng tingin sa hita ni Jess. Maya-maya tumayo sa pwesto nito si Hunter at lumayo sa dalaga. Kahit papano ay natuwa siya sa ginawang yun ng kanyang nobyo. Ibig sabihin lang nun, ayaw nitong magkaroon ng kasalanan sa kanya kahit wala siya sa harapan nito.
Sumunod naman si Jess kay Hunter. Walang ano-ano'y hinawakan ng dalaga ang balikat ng lalaki. Ngumiti naman ito ng matamis at malapad. Tila inaakit nito si Hunter. Sa pagkakataong yon ay nakaramdam na siya ng inis sa kanyang kaibigan. Mukhang tama nga siguro ang mga sinabi na Jubel at Risa kanina at mukhang nagkamali rin ata siya ng pagkakakilala sa ugali ni Jess base sa nakikita niyang ginawa nito sa nobyo niya ngayon. Hindi ito ang Jess na nakilala niya nung una. Hindi ito ang Jess na kasama niya sa loob ng bar at nahihiyang lapitan si Hunter para sabihin gusto nito ang binata. Ibang-iba ito sa Jess na yon. Baka naman sadyang magaling lang magpanggap ang babaeng akala niya ay mabuting kaibigan. Maya-maya ay napatingin si Hunter sa loob ng kanyang opisina. Nagsalubong ang kanilang mga paningin. Bigla namang napaatras si Hunter mula kay Jess na makita siya nito roon. Ilang sandali lamang ay nakita niya ang pagbabago ng tsura ni Jess. Naging seryoso ito at tila naiinis. Nadinampot ang handbag nitong nasa ibabaw ng mesa ni Hunter. Naglakad ito palabas ng opisina ng binata. Maya-maya lang ay tumurog ang telepono niya. Tumawag sa kanya ang kanyang nobyo. Hindi naman niya iyon sinagot. Seryosong nakatingin lamang siya sa direksyon nito habang panay pa rin ang tunog ng telepono. Suminyas ito sa kanya na sagutin niya ang tawag nito. Hindi naman niya ay pumunta siya sa opisina nito pero sa halip na sundin ang gusto nito, sumandal lamang siya sa kanyang swivel chair at pinag-ekes sa tapat ang kanyang dibdib ang mga braso niya. Kitang-kita niya ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga ni Hunter. Pagkuway, ibinanak nito sa lalagyan ang telepono at nagmamadaling lumabas sa opisina ito. Ilang segundo lamang ay bumukas naman ang pinto ng kanyang opisina at iniluwa roon ang binata. I'm sorry, malumanay lang paghingi agad nito ng paumanhin sa kanya. Inismeran lamang ito at nag-iwas ng tingin dito. Darling, saad pa nito nang makalapit sa kanya. Pinaikot niya ang kanyang swivel chair. Ewan kung bakit nag-iinarte siya ngayon. Kitang-kita naman niya kanina na umiiwas ito kay Jess at ang babaeng yun lamang ang panay lapit sa nobyo niya. My love, hinawakan ni Hunter ang kanyang upuan at inikot yun upang makaharap silang dalawa. Bigla rin itong umupo sa tapat niya upang magkapantay silang pareho. Hinawakan nito ang magkabilang braso niya. Look, mahal ko. Oo na, ay niya at bahagyang ngumiti rito. Nagsiselos lang ako. You know, I love you so much so there's no reason for you to get jealous, darling. Ano nito? Hindi ko lang maipigilan. Ngumiti si Hunter at bahagyang pinisil ang kanyang ilong. Pagkuway, dumukwang sa kanya at hinalikan ang kanyang mga labi. I love you. Gihigugma pud taka. Nangunot ang noo ni Hunter dahil sa sinabi niya. Ano? What's that word, baby? Bakit bang dami mong call sign sa akin? Sa halip ay balik na tanong niya rito. Naiinis lang siya at paiba-ibang tawag nito sa kanya. Darling, my love, baby, mahal ko, wife, siguro hindi lang ako ang babae mo ano? Siguro marami pang iba. Kunwari ka lang na tinay pero babaero ka rin katulad ni Ashmon. Umismid siya rito. Tumawa naman ang pagak si Hunter dahil sa mga sinabi niya. And now you're a jealous girlfriend, ha? Panunod yun ito sa kanya. At muling pinisil ang kanyang ilong at baba. Hindi mo lang ako jowa, Mr. Remember. Kunwari ay pagtatama niya rito. Tumango-tango naman ito at pagkuway, tumayo na rin at hinawakan ang kanyang kamay upang alalayan siya nitong makatayo rin sa kanyang pwesto. Yes, I know. You're my wife. My darling, my love, my baby and everything. So don't get jealous, okay? Because you're the only one. Ayusin mo lang, Mr. Hunter, Silas Imperial. Kunwari ay pagbabantay niya dito sa nobyo. Muling tumawa ng paghahak si Hunter at mabilis na kinintala ng halik ang kanyang mga labi. Ano ulit ang meaning ng gay? What's that word again? Tanong nito nang hindi nito mabigkas ang sinabi niya kanina. Gihigugma pud taka, anya. Yeah, that word. What's that mean? Ang ibig sabihin nun, akin ka lang at hindi ka na pwedeng mapunta sa iba. Anya. Pareho lang pala siya. Nang meaning naga, napatango-tango pa ito pagkuway, hinapit siya sa kanyang bewang at muling hinagkan ang kanyang mga labi. Napahagikik naman siya nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. So let's go. Let's eat because I'm hungry, darling. Pagkuway, hinawakan nito ang kanyang kamay. Pinagsalikop ang kanyang mga palad at iginaya na siya palabas sa kanyang opisina. Nagulat at bahagya pa siyang nataranta nang buksan na ni Hunter ang pintuan at lumabas sila roon na magkahawak kamay.
Biglang natuon sa kanilang dalawa ni Hunter ang tingin ng mga kasama nila ron. Mga nakakunot ang noo at nagtataka kung bakit magka-holding hands silang dalawa. Nang makaramdam siya ng hiya ay bahagya at palihim niyang hinila ang kamay niyang hawak-hawak nito. Pero mas lalo lamang hinigpitan ni Hunter ang pagkakahawak sa kanya. Go back to your work guys, maanang binata nang mapatulala na sa kanila ang mga empleyado nito. Wala na nga rin silang ibang nagawa kung hindi ang magbaba na lamang ng tingin upang itago ang pamumula ng mukha ni Mabel dahil sa hiyang nararamdaman niya ngayon. Mabel! Nahinto sa ginagawa niya si Mabel nang pumasok sa office niya si Jess. Nakasimangot ito na tila wala sa mood. Naglakad ang dalaga palapit sa kanya at pumwesto sa silyang naroon sa gilid ng kanyang mesa. Oh, bakit may problema ba? Tanong niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ng Jess sa ere. Pagkuwatro, can you give me a water first? Sa halip na sagutin nito ang tanong niya. Bahagyang nangunot ang kanyang noo dahil sa utos nito sa kanya. Nabigla man ay tumayo na rin siya sa kanyang pwesto at naglakad palapit sa high table na naroon sa sulok. Mayroon siyang tubig doon at yun ang isinalin niya sa baso. Pagkatapos ay lumapit muli sa dalaga. Inabot niya yon dito. Nag-angat naman ang mukha si Jess upang tingnan niya ito. I don't like that water, Mabel. I want glacier water. Bottled glacier. Seryosong anito sa kanya. Ewan pero dahil sa sinabi ni Jess sa kanya ay bigla siyang nakaramdam ng inis dito. Lihim na lamang siyang napabuntong hininga ng malalim. Malingalinga rin tuloy na sabihin niya rito na hindi na siya nito personal alalay. Kung makautos ito sa kanya, akala mo, ito ang kanyang amo. Siguro nga itama sina Jubel at Risa sa mga sinabi nito sa kanya kanina tungkol sa ugali ni Jess. Kung sa bagay, ay hindi pa niya ito ganun kakilala. Kaya inakala niyang mabuting itong tao. Mabuting kaibigan na wala itong kapintasan sa sarili. Sorry, pero wala kaming glacier water dito Anya. Jess rolled her eyes and let a deep sigh. Sorry Mabel, dapat hindi kita sinusungitan ngayon kaso anito at muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Okay lang, saad na lamang niya rito. Teka lang at makikusuyo ako sa labas para bilhan ka ng tubig na gusto mo. Kagad din siyang tumalikod upang lumabas sa kanyang opisina. Nang mahagi ng kanyang mga mata ang isang lalaki na katrabaho niya, tinawag niya yun agad. Kit, pasuyo naman ako Sure, ano ba yun? Nakangiting tanong sa kanya ng lalaki. Pwede ka bang lumabas para bumili ng glacier water? Anya. Nangunot naman ang noo ng lalaki. Para kanino sa'yo? Hindi, para sana kay Miss Galia. Ano kasi? Sa bagang model natin? Naka, pasensya ka na Mabel. Ha? May ginagawa ka pala kasi ako Biglang saad nito. Napakamot pa sa batok nito. Sa itsura pa lang nito ngayon, alam niyang ayaw rin ito kay Jess. Banayad siyang bumuntong hininga at pilit nang humingiti rito. Sige na, saglit lang naman, saad niya. Alam kong ayaw mo rin sa kanya pero baka kasi, sige na nga pero promise mo to Ito lang ayoko nang sumunod sa utos mo sa susunod kapag ang babaeng yun pa rin ang may gusto. Nako, hindi kong nakakalimutan na pinagalitan at sinungitan niya kanina ang Jubel baby ko. Sumimangot pa ito. Natawa naman siya ng bahagya. Alam kasi ng lahat sa opisina na may gusto ito sa kaibigan niya si Jubel. Ayaw nga lang pansinin ng dalaga dahil hindi raw nito tipo ang lalaki. Sige na, thank you, Anya sa binata at muli niyang pumasok sa kanyang opisina. Naroon pa rin si Jess at prenting nakaupo sa silya. Saglit lang nagpapabili pa ako. Are you free tonight, Mabel? Salip ay tanong nito. Umupo ulit siya sa kanyang swivel chair. Bakit? Gusto sana kitang isama na mag-shopping later, anito at biglang sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi. Maging amang mata nito ay bigla ring nagningning. Hunter invited me to the party tomorrow night. Bahagya niyang nagsalubong ang kanyang makilay at napatitig siya rito ng seryoso. And guess what best? Saad pa nito muli sa kanya. Kitang-kita niya kung paano mas lalong nagningning ang mga mata nito. Tila excited din. He asked me if pwede niya ako maging ka-date tomorrow. Tomorrow night, halos maubo na siya at mahulog sa kanyang pwesto dahil sa mga sinabi nito. Ano raw? Tinanong ito ni Hunter kung pwede itong maging ka-date ng nobyo niya bukas ng gabi. Sa 20th anniversary ng Liquor Palace. Wait, bakit naman ito iimbitahan ng kanyang nobyo? Siya nga ang kadate nito bukas.
Oh my God, Bess, I think this is it. Umaayon na ata talaga sa mga plano ko ang tadhana. Maybe in just a short of time, magiging kami na rin ni Hunter. And I'm so excited. I can't wait for that to happen. Ang inis na nararamdaman niya kanina ay tila unti-unting nadagdagan pa dahil sa mga sinasabi ni Jess sa kanya ngayon. Mukhang hindi lang ata ito magaling magtago ng totoong ugali nito. Magaling din itong actress. Magaling gumawa ng istorya. Jess, anya sa kaibigan. Oh, ibubuka pa lamang sana niya ang kanyang bibig upang sabihin pa rito ang tungkol sa kanila ni Hunter. Pero bigla namang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at iniluwa roon si Ashmon. Sweetheart, oh I'm sorry. May kausap ka pala. Did I interrupt you, ladies? Tanong nito at ipinagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Si Jess naman ay biglang napatayo sa pwesto nito at malapad ang ngiting gumuhit sa labi nito habang titig na titig sa binata. Ash, sambit ni Jess. Nangunot naman ang noo ni Mabel nang balingan niya ng tingin ang kaibigan. Sinong Ash? Tanong niya. Him, itinuro pa nito ang binata. Si Ashmon siya, hindi Ash ang pangalan niya. Saad niya. Pumasok naman ng tuluyan si Ashmon at naglakad palapit sa dalawang babae. No, I knew him. Nagkasama na kami sa isang project before and his name is Ash. Anito nang saglit pa, balingan din ang tingin si Mabel. Right, Asher? Una naman ito ng tingin si Ashmon. Tumawa naman ang pagak ang binata. I'm Ashmon, not Asher. Pagpapakilala nito kay Jess. Ito naman ang natawa ng pagak at umiling. You're joking me, right? Anito, I mean, ganito ba ang ginagawa mo kapag nakikipag one night stand ka sa mga babae? Naguguluhang napatingin naman si Mabel sa binata. One night stand? Tama ba siya sa sinabi ni Jess? Nag one night stand na ang dalawa niyang kaibigan? Muling natawa si Ashmon dahil sa mga tinura ni Jess. I do one night stand, miss, but after the hot night, hindi ko naman kinakalimutan ang mga babaeng minsang nagpainit ng katawang lupa ko. May nakakalukong itip ito sa mga labi. Ewan, pero parang si Mabul ata ang kinilabutan dahil sa mga sinabi ni Ashmon kay Jess. Kahit kailan talaga, ang lalaking ito, ang bibig ay minsan walang preno. Saglit pang sinuyod ang tingin ni Ashmon si Jess. Pagkatapos ay muling ngumiti ito ng nakakaloko. You're beautiful, miss, but I'm sure hindi ako naka one night stand mo. I'm sure you're just mistaken. Ano to kay Jess? Wait lang ha, sumingit siya sa usapan ng dalawa. Nakakapanindig balahibo kasi ang pinag-uusapan ng mga ito. Oo, at may nangyari na rin sa kanila ni Hunter nung isang gabi, pero hindi ibig sabihin nun ay sanay na siyang makarinig ng mga ganong usapan. Hindi ibig sabihin nun ay okay na sa kanya na makarinig ng mga ganong pag-uusap. Ano ba ang kailangan mo, Az? Tanong niya sa binata. Well, may kailangan lang sana akong ipakisuyo sa'yo sa office ko, but if you're busy talking to your friends, sa iba ko na lang ipag-uutos sa nito. Pwede bang mamaya na lang kasi may itinatapos din akong trabaho? No, it's okay. Kay Mimi ko na lang siguro ipag-uutos. Sige, thank you. Okay, I'll go ahead. Ngumiti lamang siya rito. And again, miss, I'm not Asher. Nang tabunan nito ng tingin si Jess. Bago tumalikod at naglakad na palabas. Napasimangot na lamang si Jess pagkuway muling umupo sa pwesto nito kanina. Hindi naman kung maghabol sa kanya kaya hindi na niya kailangang itanggi na hindi siya si Asher anito. Muli siyang napatitig kay Jess. Saan mo ba nakilalang Asher na yon? Tanong niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jess sa ere at ipinag-ekes ang mga braso sa tapat ng dibdib ito. Paris, nag-meet kami sa party ng common friend namin doon and after the party, he asked me to go somewhere. Sagot nito. Saglit siyang natigil at napaisip. Nang makaraan ay umalis din si Ashmon papuntang Paris kasi ang sabi nito ay may business trip ito ron. Baka nga Asher na sinasabi ni Jess at si Ashmon ay iisa lang. Anong malay niya sa binatang yun? Masyadong babaero yun. Baka gumamit lang ito ng ibang pangalan. Maya-maya ay may kumatok sa labas ng kanyang opisina. Bumukas iyon at iniluwa roon si Kit. Mabel, ito na ang kisuyo mo anang binata habang bitbit nito ang tubig na gusto ni Jess. Tumayo siya sa kanyang pwesto at tinanggap ang tubig. Thank you, Kit, anya. Ngumiti naman ang binata at wala ng salita na muling lumabas.
Ito na ang tubig mo, Jess. Ibibigay na niya sa dalaga ang tubig. I'm not thirsty anymore. Seryosong saad nito. Seryosong napatitig siya sa kay Jess at napahawak na mahigpit sa bote ng tubig. Pagkuway, ibinaba yun sa gilid ng kanyang mesa. Nako, kailangan niyang magtimpi sa totoong ugali nitong si Jess. Ibang-iba ito sa Jess na naging amo niya noong nakaraan. Maya-maya ay tumayo sa pwesto nito ang babae. You want to go shopping? Tanong nitong muli sa kanya. Pilit ng ngiti ang ibinigay niya rito. Sorry, madami kasi akong tatapusin na trabaho ngayon eh. Mag-o-overtime ako. Dahilan na lamang niya, ayaw niya lang talaga ito na makasama. Bigla siyang nawala ng gana dahil sa mga ugali nitong unti-unti niyang nadidiscover ngayon. Okay, fine. I had to go. Saad nito. I need to go to salon pa kasi I need to prepare for the party. Tomorrow, I'm excited, you know. Hindi na lamang siya sumagot hanggang sa makalabas na ito sa kanyang opisina. Saka naman siya nagpakawala ng malalim na bunting hininga. Muling umupo sa kanyang swivel chair. Ga, tawag niya kay Hunter habang nag-ayos siya ng kanyang kama. Nakaupo na naman ito sa tapat ng mesa nito at may ginagawang trabaho. Yes wife, tugon nito nang mag-angat ng mukha upang tapunan ng tingin ang dalaga. May itatanong lang ako sa iyo kung okay lang. Go ahead, anything? Sabi nito at saglit na itiniklop ang laptop nito upang ituon ang buong atensyon kay Mabel. Ang sabi sa akin ni Jess kanina, inaya mo raw siyang maging ka-date mo bukas sa party. Totoo ba yon? Tanong niya rito habang abala pa rin sa pag-aayos ng punda ng kanilang maunan. Nangunot naman ang noo ni Hunter. Who says? Tanong nitong muli. Nilingon niya ang nobyo. Si Jess, sagot niya. Pinuntahan niya ako kanina sa office ko tapos sinabi niya sa akin na inaya mo raw siya na maging ka-date bukas. Dagdag pa niya sa nobyo. Tumayo naman sa pwesto nito si Hunter at naglakad palapit sa kanya. Kinuha nito ang una na hawak ni Mabel at pinagsalikop ang kanilang mga palad. You're my date tomorrow. Evening darling, wala akong inayang iba, wala akong i-date na iba. It's only you. Bulong nito sa tapat ng mukha ni Mabel. Hindi naman niya napigilan ang mapangiti ng malapad dahil sa sinabi nito. Tumingkayad siya upang gawaran ng halik ang mga labi. Talaga, sa halip na sagutin ang kanyang tanong, mabilis na ipinilopot ni Hunter ang mga braso nito sa kanyang bewang at biglang inihulog ang katawan sa malambot na kama. Nasa ibabaw siya nito. Can we make love, Ling? Maya-maya tanong nito. Ha? Ayun na nga ba't bigla siyang nabingi dahil sa naging tanong nito sa kanya. Ano ba naman kasi ang lalaking ito? Padalos-dalos ng tanong sa kanya. Ang kanyang puso na payapa lamang ang tibok kanina ay unti-unti nang lumalakas ang kabog lalo pa at iba ang naaninag niya sa mga mata ng kanyang irong. There is love and desire in his eyes, lalo nang nanindig ang kanyang mga balahibo nang maramdaman niya ang masuyong paghaplos ng palad nito sa kanyang pangupo. Please, I want to make love to you tonight, darling. Bakit kapag namamaos ang boses nito, mas lalong nagiging sexy ang dating nito sa kanya? Mas lalong nagiging pogi ang dating nito sa kanya nitong nobyo niya. Hindi niya tuloy mapigilan ang kanyang sarili na kiligin ng husto. Ngumiti siya rito, maya-maya ay bagyang umangat ang ulo nito at hinalikan ang kanyang balikat, ang kanyang liig, ang kanyang pisngi, hanggang sa matuntun nito ang mga labi ng dalaga na nakaawang niyang mga labi. Tumugo naman siya sa halik nito, pero bigla ring naputol ang palalim pa lamang nilang halik nang may kumatok sa labas ng kanilang kwarto. Hunter, iho! Biglang inaitulak ni Mabel ang binata at napatingin siya sa may pintuan. Naiinis naman na napatingin na rin si Hunter sa direksyon ng pintuan. Damn it! Usal nito. Si Mami Josephine, nandiyan na pala sila. Anya at kaagad na umalis sa ibabaw ng binata. Darling, come on! Hayaan na muna natin sila sa labas, pigil ni Hunter. Sa kamay niya nang akma na sana siyang aalis. Pero tinatawag ka ng Mami Josephine. Hayaan mo siya, let's continue. Hunter anak, are you there? Mabel, iha. Muling kumatok sa labas ng pinto ang ginang. Naiinis na napahilamos na lamang si Hunter sa kanyang mukha at patihayang humiga sa kama. Magkasalubong ang mga kilay na napatitig ito sa kisame. Halika na ga, tawag niya sa binata. Nang mag-umpisa na siyang humakbang upang pagbuksan ng pinto ang ginang. Iha, hello po mami. Nakangiting bati niya rito nang mabuksan na niya ang pinto. Bigla namang siyang niyakap ni Josephine at hinagkan ang magkabilang pisngi niya.
Bahagyamang nagulat pero gumanti na rin siya ng yakap dito. Oh, I miss you, Iha. Anong Josephine? Habang hawak-hawak nito ang kamay niya. Kumusta po ang biyahe niyo? Sana po. Nagpasabi kayo na darating kayo ngayon para po nakapagluto ako para sa hapunan, sabi niya rito. That's okay, Iha. Actually, sinadya ko talaga na hindi na tumawag para hindi na kayo abalahin pa. Ani nito. Where is your husband, by the way? Tanong nito sa kanya. Lumingon naman siya sa direksyon ng kama kung nasaan naroon ang binata na nakahiga. Oh, I'm sorry. Did I interrupt something? May ginagawa ba kayo ng asawa mo? Ewan, pero biglang nag-init ang kanyang mga pisngi dahil sa sinabi ng ginang. Hindi niya alam kung may laman ba ang sinasabi nito o hindi, o itong isipan niya lamang ang nagbibigay ng ibang meaning. Yes, you interrupted us. Tila tinatamad na saad ni Hunter nang bumangon na ito mula sa pagkakahiga sa kama. Napangiti naman ng malapad si Josephine. I'm sorry, Iho. Ang akala ko kasi hindi kayo busy. Anito. O siya, sige at ituloy na ninyo ang nasimulan nyong gawin. Huwag na rin ninyong isipin na nandito na kami sa bahay. Just enjoy making love. Take your time. Mga anak, you know, we need apo. So yeah, I'm leaving. Malapad pang ngiti nito sa mga labi habang pinagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Maya-maya ay nagmamadali na rin itong tumalikod para iwan doon sina Mabel at Hunter. Mas lalo tuloy naramdaman ni Mabel ang pag-iinit sa kanyang mukha dahil sa mga sinabi nito. Ano raw? Enjoy making love? Take your time? Grabe naman ang nanay ng kanyang nobyo. Honey Arthur, we need to go to the hotel. Doon na lang tayo mag-stay. Hindi tayo pwedeng makaistorbo sa mga bata rito. Anang Josephine habang pababa na ito ng hagdan. Napalingon na lamang siya kay Hunter nang muli niyang isarado ang pinto. Maya-maya ay natawa siyang bigla. My mom is crazy. Natatawang pagbibiro na rin ni Hunter. Napailing pa ito. Grabe, mabilis niya ang pinaypay sa kanyang mukha ang kanyang mga palad. Malakas ang aircon sa loob ng silid ni Hunter. Pero ramdam pa rin niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Ang init, anya. Tumawa lalo si Hunter dahil sa nakikitang pamumula ng kanyang buong mukha. Let's go, darling. Let's sleep. Anya at naglakad palapit sa dalaga. Hinawakan nito sa kamay si Mabel at iginaya na pabalik sa kanilang kama. Good night and I love you. Nang makahiga na sila roon. Good night and I love you, langga. At isiniksik niya ang kanyang sarili sa katawan ng nobyo. Ang kanyang mukha ay nasa liig nito habang mahigpit ang yakap nila sa isa't isa. Kabado at paruot pa rito ang lakad ni Mabel habang nasa labas sila ng operating room. Kasama niya roon ang dalawa niyang kapatid at ang kanyang nanay. Ngayong araw na ang operasyon ng kanilang bunsong kapatid. Naroon sila sa labas ng OR habang naghihintay sa magiging resulta ng operasyon. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga habang nilaro-laro niya ang kanyang mga palad. Kanina pa rin siya tahimik na nagdadasal dun. Ate, anong MJ nang lumapit ito sa kanya. Inumin mo muna ito. Inabot nito sa kanyang bote ng tubig. Agad niya namang itong tinanggap at nanginginig pa ang mga kamay na dinala yun sa tapat ng kanyang bibig at umiinom. Huwag kang mag-alala ate, magiging okay din si Ken, saad naman ni Nexie na lumapit na rin sa kanya. Niyakap siya nito. Kinakabahan lang ako, saad niya sa mga ito. Maya-maya ay napatingin siya sa kanyang nanay na bagaman nakaupo sa bench na naroon sa gilid ng pasilyo ay halata ring kabado ito ngayon. Naglakad siya palapit dito, kasama ang dalawang kapatid ay umupo siya sa tabi nito. Magiging okay din ang kapatid niyo, anang Corazon at muling tahimik na napadasal. Kalipas ang ilang oras, lumabas sa pinto ng operating room ang doktor na mag-oopera kay Ken. Halos sabay-sabay pa silang nakatayo sa kanilang pwesto. Dok, kumusta po ang anak ko? Tanong ni Corazon. Huwag na po kayong mag-alala nanay, the operation was successful. Biglang nakahinga na maluwag si Mabel nang marinig niya ang sinabi ng doktor. Nagpakawala siya muli ng malalim na buntong hininga upang pakawalan ang mabigat na kabang kanina pa naroon sa kanyang dibdib. Bigla ring gumuhit ang ngiti sa kanyang malabi kasabay ng lihim na panalangin niya upang magpasalamat sa Diyos dahil dininig nito ang kanyang taimtim na mga panalangin dahil hindi nito pinabayaan ang kanyang kapatid. Maya-maya lang po ay ibabalik namin siya sa silid niya upang doon na magpahinga. Dagdag pa ng doktor. Diyos ko, maraming salamat po
Dok, sambit ni Corazon at napahawak pa sa kamay ng doktor. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, kaya wag na po kayo mag-alala, nanay. Nakangiting saad pa ng doktor kay Corazon. Paano po, mauna na ho ako at may ibang pasyente pa akong naghihintay sa akin. Maraming salamat po ulit, Dok, anang Mabel bago pa tuluyang nakaalis ang doktor. Mabuti naman at okay na rin si Ken, saad ni MJ. At yumakap pa sa kapatid nitong si Nexie. Sabi ko naman sa inyo magiging okay din siya. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Mabel. Nagmamadali siyang dinukot yun sa kanyang bulsa. Nang makita niyang pangalan ni Hunter na nakarehistro sa screen ng kanyang cellphone, ay bigla siyang napangiti ng maluwag at sinagot ang tawag nito. Darling, how are you? How's your brother? Tanong agad sa kanya ni Hunter. Okay na siya ga, maraming salamat. Mula sa kabilang linya ay dinig na dinig pa niya ang pagpapakwala ni Hunter ng malalim na buntong hininga. It was a relief sigh, kanina pa rin kasi ito nag-aalala para sa nobya. That's good to hear. Thank you, mahal ko, sambit niya. Sobrang laki talaga ng pasasalamat niya kay Hunter dahil kung hindi dito, panigurado siyang hanggang ngayon ay hindi pa rin maoperahan ang kanyang kapatid. Hanggang ngayon, kabado pa rin siya na nag-aalala para sa kalagayan ni Ken dahil kung hindi sa kanyang nobyo, hanggang ngayon problemado pa rin siya kung saan siya kukuha ng malaking pera para sa operasyon ng kanyang kapatid. Maraming salamat, Hunter. Halos maiyak na siya dahil sa kaligayahan ng kanyang puso. You don't have to, my love. Anito, so, Mommy is waiting for you. Hintayin mo na lamang ako mamaya sa bahay. Nasa office pa rin ako ngayon. Maya-maya ay pag-iba nito sa kanilang usapan. Kaninang umaga ay nagpaalam lamang siya rito. Naalis siya at pupunta sa ospital. Wala rin naman silang pasok ngayon. Dahil abala ang lahat para sa anniversary ng Liquor Palace na gaganapin mamayang gabi. Kinausap din siya ng ginang na si Josephine na sabay na silang magpaayos mamaya para mag-prepare para sa kasayahan mamayang gabi. Tumango siya na para bang makikita ni Hunter ang ginawa niya. Sige ga. Maya-maya lamang ay babalik na rin ako sa bahay. Okay, take care. Okay, I love you. Mahal din kita. Sa kanya pinatay ang tawag mula sa kabilang linya. Pagkatapos nila sa labas ng OR ay sa silid na lamang ni Ken nila hinintay ang kanilang kapatid. Wala pa rin itong malay pero gayon pa man ay mas nag-uumapaw ang tuwa ngayon sa kanyang puso. Iha, Mabel, bigla siyang sinalubong ni Josephine nang makarating siya sa bahay ni Hunter. Alam niyang wala pa roon ang binata ngayon. Ang sabi kasi sa kanya ng binata ay marami pa ang tatapusin nitong trabaho sa opisina. Mamayang hapon ay uuwi na rin naman ito para mag-prepare na rin para sa party mamayang gabi. Ngumiti siya sa ginang pagkatapos ay tinapunan niya ng tingin ang 4 na bading na naroon sa sala at nakaupo sa mahabang sopa. I was waiting for you, saad ni Josephine sa kanya. Medyo traffic lang po, anya. Well, let's go at kanina pa sila naghihintay sa atin. Iginaya siya ng ginang palapit sa 4 na bading. Saglit siyang ipinakilala sa mga ito bago sila pumanhik sa ikalawang palapag ng bahay. Tinungo nila ang silid ng mag-asawang Josephine at Arthur. Hindi rin niya iyon inaasahan kanina. Ang iniisip niya kasi ay siya lamang ang mag-aayos sa kanyang sarili. Kahit papano ay may alam naman siya pagdating sa pag-aayos at paglalagay ng make-up sa mukha. Pero sa bagay at isang malaking party ang dadalawan niya kaya dapat lang talaga may mag-ayos sa itsura niya. Baka maging katawa-tawa lamang itsura niya ron kung siya lamang ang mag-aayos ng kanyang sarili ngayon. Let's start, madam. Nakangiting saad ng bading at hinawakan ang kanyang kamay. Iginaya siya ng bading paupo sa isang high chair na naroon. 2 bading ang umasikaso sa kanya at ang 2 naman ay kay Josephine. Kinakabahan man pero hinayaan na lamang niya ang mga ito na pakialaman ang kanyang muka. Mula sa pagbubunot ng kanyang kilay, manicure, pedicure at lahat-lahat, tahimik lamang siyang nakaupo roon hanggang sa lumipas ang mga oras. Wow, you're so beautiful, Iha. Puri ni Josephine na makita nito ang bagong ayos ng dalaga. She's beautiful, madam, kaya hindi na po kailangan ng makapal na makeup. Nakangiting namang saad ng bading. Kinakabahan naman siyang napangiti sa ginang. Nakatalikod siya ngayon mula sa malaking salamin. Kabado pero excited din siyang makita ang itsura niya ngayon. Ito kasi ang unang beses na professional makeup artist ang humawak sa kanya. Kaya hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, nakabahan at ma-excite. Hindi niya talaga siya nagkamali ang anak ko sa pagpili sa Mabel, saad pa ni Josephine sa kanya.
Muli siyang napangiti na matamis dahil sa sinabi nito. Ready na po ba kayo, ma'am? Tanong sa kanya ng bading na nasa tabi niya. Tiningnan niya ito ng nakangiti. Pagkatapos ay malalim na paghinga ang kanyang hinugot at saglit na inipon sa kanyang dibdib kasabay ang pagpikit niya ng mariin. Naramdaman niya ang pag-ikot ng upuan niya. Ready, ma'am? Open your eyes. Utos sa kanya ng bading. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ewan kung anong dapat niyang maramdaman ngayon habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili mula sa refleksyon sa malaking salamin. Gusto niyang maiyak na ewan. Gusto niya ring tumayo sa kanyang pwesto upang lumapit sa salamin ay mas pakatitigan ng malapitan ang kanyang sarili. Sa naging emosyon niya ngayon para namang ikakasal siya at ganun na lamang ang kanyang reaksyon at nararamdaman. You're so beautiful, Iha, si Josephine nang tumayo ito sa tabi niya at pinakatitigan din siya sa salamin. Nakapusod ang kanyang buhok, light makeup lang naman ang inilagay sa mukha niya. Pero parang ang laki ng ipinagbago ng kanyang itsura ngayon. Halos hindi pa niya makilala ang kanyang sarili. Muli siyang ngumiti sa ginang. Thank you po. Oh, I almost forgot. I have something for you, Iha. Anito at naglakad palapit sa vanity table nito. May kung ano itong kinuha mula sa malaki at itim na box na naroon sa ibabaw niyon. Maya-maya ay bumalik din ito sa tabi niya. Here, bagay na bagay ito sa iyo, I'm sure. Saad pa nito at ipinakita sa kanya ang laman ng maliit namang box na kulay pula. Bahagya pa siyang nagulat na makita niya ang laman yun. Isang pares na mamahaling hikaw na may malalaking bato, isang gold bracelet at kwintas na may pendant na maliit at hugis puso. Napatingin siya sa ginang. Isusuot ko po yan? Tanong niya. Ngumiti at tumango ang Josephine. Yeah, sagot nito. This is from my mom. Regalo niya ito sa akin nung ikasal ako sa Daddy Arthur mo. Ngayon, I want you to have this. Anito, hold this, honey. Ibinibigay nito sa kanya ang box. Nang tanggapin niya yon, ay kinuha nito roon ang isang hikaw at ito na mismo ang nagsuot sa kanya. Sinunod nitong muli ang isang pares pagkatapos ay ang kwintas naman. Oh, perfect. Bagay na bagay nga sa iyo, anak. Makikita sa mukha at mga mata ni Josephine ang labis na tuwa habang pinagmamasdan nito ang kanyang refleksyon sa salamin. Okay, she won't deny it. Kahit siya man ay nagagandahin sa mga alahas na yun na ngayon ay nakakabit sa katawan niya. Panigurado si Mabel na hindi lamang libo ang halaga ng mga yun. Nakakatakot naman pong magsuot ng ganito. Baka po mawala ko, wala na po akong maipang babayad sa inyo. Ayaw niya na muli niyang balingan ng tingin ang ginang. Ngumiti naman to. Ano ka ba naman, Iha? This is for you. Wala akong hinihingi na kabayaran dyan. I just want you to wear it. Dahil bagay na bagay sa iyo. Look, muling ipinagmasdan ni Josephine ang mga refleksyon nila sa salamin. Oh, para ka rin kabataan ko noon. You're so beautiful, Mabel. My son is lucky to have you in his life. Nang maramdaman niyang parang nag-iinit ang sulok ng kanyang mamata, ay mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo at tumingala sa kisame. Oh, I'm sorry. Mukhang napapaiyak pa ata kita, Iha. Nito. Thank you po, Mami. Iyon lang ang sinabi niya rito. Pagkatapos ay humakap siya rito ng mahigpit. Mas lalong lumapad ang ngiti sa labi ni Josephine habang masuyong humahagod ang palad nito sa likuran niya. Maya-maya ay nakarinig siya ng katok mula sa labas ng pintuan ng silid ng mag-asawang Josephine at Arthur. Bumukas yun at iniluwa roon si Hunter. Are you done? Tanong nito sa ina nitong nakaharap sa direksyon ng pinto. Si Mabel naman ay nanatili lamang nakatalikod. Kinakabahan siyang humarap dito. Di niya kasi alam kung anong magiging reaksyon ni Hunter kapag nakita nito ang kanyang itsura. We're almost done, Iho. Magbibihis na lang ang asawa mo. Ang Josephine ang sumagot sa anak. Can I talk to her, ma'am? Sure, Anito. Let's go outside first. Hayaan na muna natin dito ang mag-asawang ito. Sumunod naman ang apat na bading nang maglakad na ang ginang palabas sa kwarto. Si Hunter ay naglakad na rin palapit kay Mabel na hanggang ngayon ay nakataligod pa rin. Mula sa refleksyon ng salamin, kitang-kita ni Mabel ang nobyo na nakatayo na nasa may likuran niya. Nang magtama ang kanilang mamata ay ngumito ng malapad at dahan-dahan na pumihit paharap. Damn it, ang unang naunula sa bibig ni Hunter na ang tuluyan ng humarap sa kanyang babaeng pinakamamahal niya. Alam nitong maganda ang nobya, pero nagulat pa rin ito na makita ang tsura nito ngayon. She's beautiful, she's perfect. Walang ibang masabi si Hunter habang pinakatitigan niya mukha ni Mabel.
Tititigan mo na lang ba ako ngayon, langga? Nakangiti at untag na tanong niya sa binata nang mapatulala na ito sa kanya. Mabilis na ipinilig ni Hunter ang ulo upang bumalik sa sarili nito. Hinawakan nito ang mga kamay ni Mabel. Masuyo yung pinisel. Maya-maya dinala yun nito sa tapat ng mga labi nito at ginawaran ng halik. I love you, ang sumunod na katagang pinakawalan nito. You are so damn beautiful, my love. Salamat. At nakangiting saad niya. Oo na. Ngayon siya 100% sure, naniniwalang maganda talaga siya. Dahil napatulala na sa kanya itong irog niya, umangat ang isang kamay ni Hunter at masuyong pinasayad sa pisngi ng nobya. Damn it! Hindi na napigilan ni Mabel ang mapahagik-hik nang muli niyang marinig ang pagmumura ng kanyang nobyo. Wag na lang kaya tayo pumunta sa party, mahal ko. Mabilis na nagsalubong ang kanyang mga kilay nang marinig niya ang sinabi nito. Ha? Bakit naman? Ayokong may ibang makakita sa iyo ngayon. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at may mabugbog ako ngayong gabi. Hindi na niya napigilan ang humagalpak ng tawa dahil sa mga sinabi nito. Ang OA naman nitong mahal niya. Pumilos siya, binawi niya ang mga kamay niya na hawak nito. Ipinulupot niya yun sa liig nito. Naramdaman naman niyang hinapit siya nito sa bewang. Mas lalong nagkadikit ang kanilang mga katawan. Mataman silang nagkatitigan sa mga mata. Langga, kahit naman maraming tumingin sa akin mamaya sa party, wala naman silang magagawa. Hanggang tingin lang sila kasi sa'yo ako, wala kang kaagaw sa akin. Saad niya. I can't help myself but bigla siyang dumukwang dito at bigla na siya na ang kusang umangkin sa mga labi nito. Napapikit pa siya ng mariin nang maramdaman niya ang mainit na mga labi ni Hunter. Mas lalo ring humigpit ang pagkakayapos nito sa kanya. I love you. Nang pakawalan siya nito, ngumiti siya na matamis. Mahal din kita. Did I tell you already how beautiful you are right now, darling? Tanong nito. Kanina pa at hindi ako magsasawang sabihin sa iyo yun, lalo na ngayon. Sabi pa nito sa kanya. Oh, napakaswerte ko naman at sobrang ganda ng kadit ko mamaya. Muli siyang napahagik-hik. Sige na, lumabas ka na muna at magbibihis na kami ni Mami, Anya. Muling inangkin ni Hunter ang kanyang malabi bago nito pinakawalan ang kanyang bewang. Tila nang gigil-gil pa itong pinisil ang kanyang baba at muling ginawaran ng mabilis na halik ang kanyang mga labi. I love you, bulong nito sa tapat ng kanyang mga labi. Alam ko at mahal na mahal din kita, kaya sige na, lumabas ka na muna ha. Anya at pabirong itinulak na niya ito palabas ng kwarto. Tahimik lamang na nakaupo si Hunter sa mahabang sopa sa sala ng kanyang bahay habang hinihintay niya ang pagbaba ng kanyang ina, pati ni Mabel. Kasama niya roon ang ama niya si Arthur. Saglit niyang inayos ang suot na necktie pagkatapos ay nagpakawala ng banayad na paghinga. Are you okay, son? Untag na tanong ni Arthur sa kanya. Tipid na ngumiti si Hunter. Yeah, I'm just okay. A bit nervous and excited. Tila ba isa siyang binatilyo na first time na a-attend ng prom at first time na makakadate ang crush dahil sa excitement na nararamdaman niya ngayon. He saw Mabel earlier at wala siyang masabi sa angking ganda ng kanyang iniirog. Nangingibabaw pa rin ang excitement sa puso niya na makita ngayon ang nobya. Tumawa ng pagak ang Arthur. You know, ganyan na ganyan din ako nung binata pa ako. Nung unang beses na inaya ko ang mami mo na mag-date kami, I was so nervous and excited at the same time. Saad nito. Alam mo bang sa sobrang nervous ko nung gabing yun, ay hindi na ako nagpabagal-bagal pa. I asked her if she wants to be my girlfriend. Muling natawa ng pagak si Arthur at napailing habang binabalikan ang nakaraan nito pati ng asawa. Nangunot ang noo ni Hunter at napatitig sa kanyang daddy. Alam niya ang love story ng mga magulang pero walang naikwento sa kanya ang kanyang mami noon tungkol sa first date ng mag-asawa. And I was lucky because your mom didn't rejected me that night. Kasi patay na patay din pala siya sa akin noon paman. I was the varsity in our school and she was the student council president. And then after 1 week of being in a relationship, I proposed to her kasi from the moment that I laid my eyes on her, I know to myself that your mom was the one. Siya na ang babaeng nakatadhana para sa akin. Malapad ang ngiti sa mga labing pagkukwento pa nito sa anak. Really? Tila ayaw niyang maniwala sa sinabi ng daddy niya. Asked your mom, son, anito after we graduated, we got married right away. Hindi na kasi ako papayag na hindi ko siya makasama sa iisang bahay, sa iisang silid, saad pa nito. Muling ngumiti si Hunter dahil sa sinabi nito.
Nagmana nga talaga siya rito. Kahit pa sabihing hindi siya nito totoong anak, pero may mga bagay na namana niya mula kay Arthur. Noong maramdaman niyang sobra pa ang pag-ibig na nararamdaman niya kay Mabel kumpara kay Tinay noon, hindi na siya nagdalawang isip na isuot sa daliri ng nobya ang singsing na ibinigay sa kanya dati ng kanyang ina. Magsasalita pa sana si Hunter nang pagkatingin niya sa itaas ng hagdan ay nakita niya roon ang kanyang mami Josephine. Malapad ng ngiti nito sa mga labi habang nakatingin sa kanila ng kanyang daddy. Bumaba ito sa hagdan. Kaagad namang tumayo sa pwesto nito si Arthur upang salubungin ang asawa. Nang tuluyan ng makababa si Josephine ay inilahad ni Arthur ang kamay sa asawa upang alalayan ito. "You're so beautiful, honey," puno ng pagmamahal na sambit nito. Pagkuwa'y ginawaran ng halik ang likod ng palad ng asawa. Mas lalong lumapad ang ngiti sa labi ng ginang. "Thank you, honey. Can I kiss you?" Hindi na sumagot si Josephine sa tanong ng asawa. Sa halip ay dumukwang ito at ito na ang kusang humalik dito. Napangiti na lamang muli si Hunter habang pinagmamasdan ang mga magulang niya. Maya-maya ay muli siyang napatingin sa itaas ng hagdan. Nakita niya roon ang babaeng kanina pa niya hinihintay. Kaagad siya napatayo sa kanyang pwesto. Mabel is wearing black strapless dress hanggang itaas ng tuhod ang haba niyon sa harapan nito na siyang naging dahilan upang ma-expose ang magaganda at bilugan nitong mga hita. Samantalang hanggang sa sahig naman ang haba ng nasa likuran niya. Tila pakiramdam ni Hunter, muli na naman nag-slow motion ang kanyang paligid hanggang tinitigan niya ang dalaga na ngayon ay pababa na sa mataas na hagdan. Nakahawak pa ito sa handrail. May matamis na ngiti sa labi habang nakatitig sa kanya. Hinintay ito ni Hunter na makababa ng tuluyan sa hagdan. Nang nasa ikalawang baitang na lamang si Mabel ay inilahad niya dito ang kamay upang alalayan din itong makababa. "Thank you langga, anang Mabel." Gaya sa ginawa ng kanyang daddy, kanina sa kanyang mami, hinalikan din ni Hunter ang likod ng palad ni Mabel. "You look more beautiful now, my darling." Puno ng pagmamahal na pinakatitigan niya ito sa mga mata. Kung hindi niya lamang kayang pigilan ang kanyang sarili, malamang sa kanina pa niya ito hinila upang yakapin ng mahigpit. Pinupog ng halik sa mga labi at pinuno ng maliliit na halik ang mukha nito. "Talaga? Believe me, my love," napangiting muli si Mabel dahil sa sinabi ng binata. "Sige na, oo na at naniniwala na ako sa iyo." "Good, then let's go." Inilagay ni Hunter sa kanyang braso ang kamay ng nobya at iginaya na ito upang tunguhin ang main door. Ang sweet nilang tingnan, honey. Tila kinikilig pang saad ni Josephine sa asawa habang nakasunod na ang mga ito sa dalawa. Isang Mercedes-Benz ang naghihintay sa labas ng bahay ni Hunter. Inalalayan pa niya si Mabel na makasakay doon. Nang makalola na rin ang mag-asawa ay umandar na ayon upang baybayin ang dapat patungo sa Liquor Palace. Nakataas ang noo ni Chess na naglakad. Ito sa pulang carpet nang makapasok na ito sa pinto ng function hall. Dahil sa sikat na model, sunod-sunod na flash ng kamera ang nagkislapan habang magandang ngiti ang nakapaskil sa mga labi ng dalaga. Nagpo-pose pa ito sa bawat kamera na nasa malapit nito. Ako, hindi na naman siya maganda. Naka-smid na saad ni Jobel habang nakatingin ito sa direksyon ni Jess. "Maganda naman siya, hindi ako tututol doon, babe. Pero pangit lang talaga ang ugali niya." Saad naman ni Risa habang nakatingin din ito sa dalaga. Muling napa-smid si Jubel, pagkatapos ay sinuyod nito ng tingin si Jess. Iba talaga kapag modelo, kahit anong damit ang suotin ay babagay at babagay talaga. Ang dali lamang laro-laruin ang fashion. Madulas na sana siya para mapahiya siya. Huwag na muna ngayon kasi hindi pa tapos ang photoshoot. Mahihirapan na naman akong maghanap ng bagong model ni Sir Hunter. Anang Mimi nang makalapit na ito sa dalawang kaibigan. Maya-maya ay ngumiti ito at nang lumingin dito sina Jubel at Risa. "Si Mabel pala, sure na dadating siya?" tanong ni Jubel. "Ang sabi niya sa akin kahapon, makakapunta raw siya ngayon," ani Risa. Bakit wala pa siya hanggang ngayon?" "Mamaya siguro nandito na yon," anang Mimi. "Nandito na ata lahat si Sir Hunter at ang mag-asawang Imperial na lang ang hinihintay. Sana hindi na malate si Mabel." Saad pa ni Jubel at iginala ang paningin sa buong venue. Nagbabaka sakaling makita ron ang kaibigan. "Wait lang ha, tawag ako," anang Mimi nang makita nitong suminyas dito si Jess.
Bayaan mo na siya, huwag mo na siyang lapitan, Risa. Pero sa halip na pakinggan ni Mimi ang sinabi ng kaibigan, ay tumawa lamang ito at naglakad na rin palapit kay Jess. Have you seen Hunter? Maarting tanong ni Jess kay Mimi. Wala pa po ma'am, mamaya-maya pa po siguro dadating. Mabilis na nababuntong hininga ang dalaga. Ang ngiti nito sa mga labi kanina ay biglang naglaho na parang bula at napalitan yon ng pagkainis. He told me yesterday na siya ang kadate ko tonight tapos hindi niya man lang ako sinundo sa hotel, pagrireklamo pa nito. Nangunot naman ang noo ni Mimi at napatitig sa babae. Po, si Sir Hunter ang kadate nyo ngayon? Tanong nito. Nagulat lamang si Mimi sa pagkakaalam niya kasi si Mabel ang date ni Hunter ngayong gabi. Kasi ang nobyo at nobya naman ang dalawa. Diba? Kaya dapat sila talaga magkasama at magka-date. Bakit sinasabi nitong si Jess na kadate niya si Sir Hunter? Oh, isang malaking imposible. Are you deaf? Kakasabi ko lang, hindi ba? Inis na saad ni Jess. Lihim na napabuntong hininga na lamang si Mimi at nag-iwas ng tingin dito. Go on, I want tequila sunrise. Mayamay saad nito. Sorry po ma'am, Galia, pero hindi pa ako ang waiter dito. Anito. Ito naman ang nangunot ang noo dahil sa sinabi ng kausap. Namewang pa ito at tinaasan ng kilay si Mimi. Either waiter ka rito o hindi, I want you to give me tequila sunrise. Nako, kung hindi lang magagalit si Sir Hunter ngayong gabi, kakalad ka rin ko ang marting babae na to eh. Bulong ni Mimi sa sarili habang pilit pa rin pinapakalma ang sarili dahil sa inis na nararamdaman dahil sa dalaga. Are you saying something? Wala po ma'am. Umismid muli si Jess. Go! Lihim na napaismid na rin si Mimi. Pagkuway walang paalam na tumalikod. Kumuha ka mag-isa. Bulong pa nito sa sarili. Hello, hindi niya ako PE. At mas lalong hindi ako waiter dito. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng function hall at doon natuon ang maraming ilaw. Good evening ladies and gentlemen. Ilang minuto na lamang ay magsisimula na po ang ating kasiyahan dahil dumating na po ang big boss natin, Anang MC. Please let's all welcome the founder of the Liquor Palace, Mr. Arthur Imperial, together with his beloved and beautiful wife, Mrs. Josephine Advento Imperial, pag-a-announce ng MC sa mga taong naroon. Masigabong palakpakan ang pumuno sa apat na sulok ng function hall na yon nang pumasok doon ang mag-asawa. Si Jess naman ay nakasimangot lamang na nakatayo sa harap ng high table na naroon sa gitna. Hinahanap pa rin ng paningin nito si Hunter. She was disappointed dahil hindi man lang siya sinundo ni Hunter kanina. Excited pa man siya kanina kasi ang akala niya pupunta si Hunter sa hotel. Pero nasayang na lang ang oras niya sa kakahintay sa binata. Hindi talaga ito dumating. At ang pinakahintay ng lahat na makita ngayong gabi, let's all welcome again ang boss nating mabait na gwapo pa, muling saad ng MC, ang nag-iisang Hunter Silas Imperial. Muling napuno ng palakpakan ang buong function hall matapos mag-announce ang MC. Samantalang si Jess na nakabusangot kanina ay biglang napangiti at napatuwid ng tayo nang marinig nito ang pangalan ng binata na binanggit ng bading na MC. Tinoon nito ang paningin sa may pintuan, pero maya-maya ay ganun lamang ang kabilis na naglaho ang ngiti nito sa labi at nangunuot ang noo nang makita at makilala ang babaeng kasama ng binata. Mabel? Nakahawak pa si Hunter sa bewang ni Mabel habang parehong nakangiti ng matamis ang dalawa. Hindi lamang si Jess ang nagulat dahil sa nakita ngayon, maging ang ibang tao naroon ay nagulat din. Nagkanya-kanya ng bulungan pa ang mga ito. Ha? Bakit kasama ni Sir Hunter si Mabel? Tanong ni Risa. Nagtataka rin. Oo nga no, siya ang kadate ni Sir Hunter ngayon. Ani Jubel. Wait nyo na lang mamaya ang big announcement ni Sir Hunter. Nasa mukha at tinig pa ni Mimi ang excitement habang binabanggit ang mga katangang yun. Mabel, muling sambit ni Jess sa pangalan ng kaibigan. What is she's doing? Tanong pa nito sa sarili. Pagkuway, wala sa sariling naglakad upang lapitan ang dalawa. Banayad na nagpakawala. Nang buntong hininga si Mabel, nang mahagip ng kanyang paningin si Jess na naroon nakatayo sa tabi ng high table na nasa bandang gitna ng function hall. Ewan kung tama ang naaninig niyang reaksyon ng mukha nito. Dim kasi ang ilaw kaya hindi niya masyadong makita ang itsura ng mga taong naroon. Kinakabahan siya ngayon.
Una dahil iniisip niya kung ano ang sasabihin sa kanya ni Jess at ng mga taong naroon kung bakit siya ang kasama ni Hunter ngayon, kung bakit nakahawak sa bewang niya ang binata. Pangalawa, kinakabahan siya dahil yun ang unang beses na umattend siya ng party ng mayayaman. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa mga sandaling yun. Pakiramdam niya, kinakabag siya dahil may kung anong mga hayop na nagrarambulan sa loob ng kanyang sikmura. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim at napahigit ang pagkakahawak niya sa handbag niya. "Are you okay, darling?" Tanong ni Hunter nang balingan nito ng tingin ang nobya. 2 beses na nitong narinig ang pagpapakawala ni Mabel ng malalim na paghinga. Lumunok siya ng kanyang laway bago siya lumingin sa binata. Naramdaman pa niya ang paghaplos ng palad ni Hunter sa kanyang likuran. Kahit papano ay medyo kumalma siya dahil sa ginawang yun ng binata. "Kinakabahan lang ako, Anya." Ngumiti si Hunter at dumukwang sa tapat ng kanyang tenga. "That's okay, hindi mo kailangan nakabahan. I'm here. I'm right here, darling. I won't leave you." Saad nito at hinalikan pa ang kanyang pisngi. Pilit siyang ngumiti rito. "Enjoy the party, mga kumpadre." Ngiting saad ni Arthur pagkuway nakipagkamay sa mga kaibigan nitong naroon at dumalo sa anniversary ng kumpanya. Kasama rin ang asawa ng mga ito. Muling itinuon ni Mabel ang atensyon sa mga taong nilalapitan nila kasama ang mag-asawang imperial. Isa-isa ring kinamayan ni Hunter ang mga matatandang lalaki, maging ang asawa ng mga ito. Ganon din ang ginagawa ni Josephine. Saglit na nag-uusap ang mga ito tungkol sa negosyo. Dahil wala namang alam si Mabel sa mga pinag-uusapan ng mga ito, ay nakinig na lamang siya ron. Sa totoo lang ay nag-uumpisa na ring manakit ang kanyang mga paa at binti dahil sa high heels na suot niya. Pero kailangan niyang tiisin yun. Nakakahiya naman kasi sa mag-asawang imperial, pati sa bisitang kausap ng mga ito kung magpapaalam siya para umupo na. "By the way, how are you, Iho?" Tanong na matandang lalaki kay Hunter. Ngumiti naman si Hunter. "I'm good, Don Demetrio. And who is this young and lovely lady besides you?" Nang balingan nito ang tingin si Mabel. Saglit na binalingan din ang tingin ni Hunter ang dalaga, pagkuway mas lalong kinabig palapit dito si Mabel. "This is Mabel Alfanta, my wife," pagpapakilala nito sa dalaga. Halos sabay-sabay namang at napasinghap sa hangin ang mga kasama nila roon. "Really?" Tanong naman ng isa pang matandang lalaki. "When did you get married, Iho?"